tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang yumanig sa pandaigdigang ekonomiya ngayon. Ipinahiwatig ng Iran na maaari nitong gamitin ang kanilang mga rebeldeng kaalyado na Houthi sa Yemen upang tuluyang harangan ang estratehikong Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. Ang mapanganib na hakbang na ito ay magbubukas ng bagong prente laban sa Estados Unidos at maglalagay sa dalawa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo sa matinding panganib ng paralisasyon. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang sabay na pagsasara ng Bab el-Mandeb at ng Strait of Hormuz ay magiging isang kakilakilabot na shock sa buong merkado. Nagbabala ang mga otoridad na ang ganitong senaryo ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa mahigit $200 bawat bariles. Ito ay magiging isang napakabigat na dagok sa ekonomiya ng maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas na lubhang umaasa sa imported na langis. Ang Bab el-Mandeb ay isang makipot ngunit napakakritikal na anyong tubig na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden. Dito dumadaan ang napakalaking bahagi ng mga produktong petrolyo ng Saudi Arabia at ang malaking porsyento ng pandaigdigang kalakalan ng mga kargamento. Ang anumang banta sa rutang ito ay direktang makakaapekto sa daloy ng supply ng langis at mga kalakal patungo sa iba't ilang sulok ng Asia, Europa at iba pang kontinente. Sa kasalukuyan, napatunayan na ng Iran ang kakayahan nitong manggulo sa Strait of Hormuz na itinuturing na kanilang pinakamahalagang estratehikong lever laban sa mga kaaway. Ngunit sa pagpapakita ng kahandaang magbukas ng pangalawang pressure point sa Bab el-Mandeb, ipinapadala ng Tehran ang mensahe sa Washington na kaya nilang paralisahin ang dalawang pinakasensitibong daanan ng mga barkong pang-enerhiya ng magkasabay. Si Mohammed Al-Farah na isang kilalang miyembro ng Political Bureau ng Ansarullah o ang Kilusang Houthi ang mismong nagpahayag ng babalang ito sa publiko. Ayon sa ulat na inilabas ng Press TV ng Iran, sinabi niya na handang-handa ang kanilang sandatahang lakas na isara ang Bab el-Mandeb Strait kung magpapatuloy ang mga agresibong pag-atake at panggigipit ng Saudi Arabia at ng kanilang mga kaalyado sa teritoryo ng Yemen. Tahasang inakusahan ng opisyal ng Houthi ang pamahalaan ng Estados Unidos sa pang-uudyok sa Saudi Arabia na magsagawa ng mga panibagong welga laban sa Yemen. Binigyang diin niya na ang ganitong uri ng provokasyon ay hindi makabubuti sa interes ng Amerika at sa halip ay magpapalala lamang sa tensyon sa rehiyon na maaring magbunga ng hindi kontroladong gulo na makakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Naniniwala ang kilalang Middle East scholar na si Fawaz Gerges na handang gawin ng Iran ang lahat ng makakaya nito sa labanang ito upang ipakita ang kanilang puwersa. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang mensahe ng Tehran sa Washington ay napakalinaw, hindi lamang ang Strait of Hormuz ang nasa panganib, kundi pati na rin ang Bab el-Mandeb na nagpapalawak sa hidwaan mula sa isang simpleng banggaan tungo sa pandaigdigang krisis sa seguridad. Nagbabala ang mga eksperto tungkol sa panganib ng tinatawag na mission creep o ang dahan-dahan ngunit walang humpay na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga panig. Sa halip na isang mabilis at bukas na digmaan, ang bawat panig ay patuloy na nagtataas ng kanilang pusta ng hindi direktang nag-aaway ng harapan na unti-unting naglalapit sa buong rehiyon sa isang malaking sakuna na magiging mahirap ng pigilan o lutasin. Habang lumalalim at dumarami ang mga pag-atake ng Estados Unidos sa loob ng mga pasilidad ng Iran, sumasabay din ang pagganti ng mga Houthi sa pamamagitan ng mga drone at missile. Ang ganitong siklo ng karahasan ay mabilis na nagpapalawak sa sakop ng labanan na lumalampas na sa Persian Gulf at pumapasok na sa mas malawak na karagatan na dinadaanan ng mga higanteng barkong pangkalakalan ng iba't ibang bansa. Hindi na bago ang kakayahan ng mga rebeldeng Houthi na manggulo sa Bab el-Mandeb Strait. Mula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza noong Oktubre ng taong 2023, sunod-sunod na ang ginawa nilang pag-atake sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Katwiran ng grupo, tinatarget lamang nila ang mga sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Israel bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestino sa Gaza. Ang kampanyang ito ng mga Houthi ay nagbunga na ng matinding pinsala at disrupsyon sa pandaigdigang komersyo. Napilitan ng mga dambuhalang kumpanya ng barko na baguhin ang kanilang tradisyonal na ruta at umikot pa sa timog na bahagi ng kontinente ng Afrika. Ang pag-iwas na ito ay nagdulot ng mas mahabang oras sa paglalakbay, pagkaantala ng mga supply, at labis na nagpalaki sa kabuuang gasto sa transportasyon.
Bilang tugon sa tumitinding banta, naglunsad ang Estados Unidos at Great Britain ng mga airstrike laban sa mga base ng Houthi sa Yemen. Nagtatag din sila ng isang multinational naval mission upang protektahan ang mga barkong dumadaan sa Red Sea. Gayunpaman tila hindi nito napigilan ang determinasyon ng mga rebeldeng grupo na magpatuloy sa kanilang mga operasyon at mas lalo pang palakasin ang kanilang banta. Inilarawan ni Andreas Krieg na isang senior lecturer sa King's College London ang banta sa Bab el-Mandeb sibagay isa pang nuclear option para sa Iran pagkatapos ng Hormuz. Ito ay isang matinding estratehikong hakbang na gagamitin lamang ng Tehran kung sa tingin ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay hindi na talaga maiiwasan ang isang ganap, malawakan at direktang digmaan laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit nagbabala rin si Krieg na kung paigtingin pa ng Washington ang kanilang mga pag-atake sa kritikal na infrastruktura ng Iran, maaaring mag-utos ang Tehran sa kanilang mga kaalyadong Houthi na isagawa ang pagharang. Ang ganitong senaryo ay lalong magpapalubha sa pinsalang pang-ekonomiya na kasalukuyang nararanasan na at magdudulot ng domino effect sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong daigdig. Mula naman sa pananaw ng Estados Unidos, sinabi ng dating Middle East peace negotiator na si Dennis Ross na ang pangunahing hamon ay kung paano babaguhin ang kalkulasyon ng Iran. Ayon sa kanya, kailangan silang mapilitang bumalik sa lamesa ng negosasyon, hindi lamang upang formal na mag-usap, kundi upang bumuo ng isang pangmatagalang kasunduan na katanggap-tanggap at magpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Samantala, naniniwala ang chairman ng Gulf Research Center na si Abdulaziz Sager na ang diplomasya sa pagitan ng mga estado sa Gulf at ng Iran ay tila umabot na sa dulo nito. Sa kabila ng napakataas na halaga ng anumang malawak na konfrontasyon sa rehiyon, marami sa mga bansa sa Gulf ang nag-iisip na kailangan ng harapin ang isyong ito ng direkta upang matuldukan ang patuloy na banta sa kanilang seguridad. Ayon pa kay Sager, ang isang matagumpay o talo ng Iran ay parehong may dalang mabigat na kahihinatnan para sa buong gitnang silangan. Gayunpaman, maaaring mas piliin ng ilang bansa sa Gulf ang mga gastos at epekto ng pagkatalo ng Iran kung ito naman ang maghahatid ng isang mas matatag, permanenteng ligtas at balansing kapaligiran para sa pangmatagalang seguridad ng lahat ng bansa sa rehiyon. Binigyang diin din ng mga eksperto na bagaman may kakayahan ng mga Houthi na harangan ng Bab el-Mandeb, malabong maglunsad sila ng ganitong malaking hakbang ng walang direktang utos o go signal mula sa Tehran. Ang relasyon sa pagitan ng Iran at ng mga Houthi ay nananatiling napakatatag kung saan ang bawat galaw ng mga rebelde ay nakasandig sa mas malawak na estratehikong direksyon at interes ng Iran. Ang anumang tangka ng mga Houthi na tuluyang harangan ang nabigasyon sa Bab el-Mandeb ay tiyak na magpapasiklab ng mas malawak at mas matinding tugong militar mula sa koalisyon ng Amerika at mga kaalyado nito. Ang layunin ng ganoong operasyon ay upang tuluyang sirain at pahinain ang kakayahang militar ng mga rebelde at tiyakin na mananatiling bukas at ligtas sa mga internasyonal na ruta ng kalakalan. Sa huli, ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at ng kanilang mga kaalyado ay naglalagay sa buong daigdig sa isang napakadelikadong sitwasyon. Ang Red Sea ay mabilis na nagiging pangunahing larangan ng digmaan na may kakayahang magpabago sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Patuloy nating tututukan ang mga susunod na kaganapan dito sa ating programa upang manatili kayong ligtas at may alam